Magandang umaga, Lord of Harvest. Muli, samahan nyo kaming magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! It's Jesus. Hallelujah. You know that I love you. You know that I want to know you so much more and more than I have before. Hallelujah! Worship you! These words are from my heart. These words are not made of, and I live for you, and I am devoted to you. The King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Yeah. You know that I love you. You know that I want to know you so much more and more than I have before. Hallelujah! These words are from my heart. These words are not made of, and I will live for you, and I am devoted to you. The King of Majesty, and I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh. Hallelujah, we worship you, Jesus. We worship you, we worship you. Oh. The King of Majesty, and I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh. Jesus, you are the Savior of my soul, yeah. And forever and ever I give my praises to you. Sing Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises
praises to you. Oh. Hallelujah. Praises to you. Worship you. Oh. Hallelujah. We worship you. Yes, Lord. Chorus only. Hallelujah. Yes, Father God. We are no longer slaves anymore. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. Lord, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called me by name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
of God. Just split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescue me, I said and sing. I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. No longer. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Bless me. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. Yes, we are. I am a child of God. Praise your name. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man sa Panginoon, ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, nang hihigit sa'yo. wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin natin. Wala kang katulad, Nang hihigit sa'yo. katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man,
sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang tuwing ka. Magandang umaga po, Lord of Harvest. Ang Diyos ay karapat-dapat na bigyan ng papuri sa lahat po ng ating mga pagsamba. Ngayon po ay
November, ano na ho ngayon? November 8. Alam kong may ginagawa ang Diyos sa ating kalagitnaan at may gagawin pa siya mamaya. Hallelujah. Welcome po. Minsan pa ang atin pong live stream ng Lord of Harvest Assembly of God or Batangas AG Church ay narito para tayo samahan sa atin pong live dito sa church at tayo po ngayon ay nasa online church. Last October 11, atin pong inumpisahan. By the way, ang atin pong verse, narito po sa ating unahan, ang atin pong text for the day, John chapter 5 verses 1 to 15. Para sa mga magagaling sa Bible, alam niyo na po ang ating pong pag-uusapan. Doon sa mga hindi pa, pwede ho ninyong buksan ang inyong pong Biblia. Alam niyo ho, ako po ay pinaghahandaan ko po ito, pinag-aaralan. Kaya lang, mainam din po paghandaan din natin. So, samahan ninyo ako sa pagbubukas ng inyong pong Biblia. Ngayon, kung wala po kayong Bible, tumuon po kayo sa ating PowerPoint. Alam nyo gaho mga kapatid, kahit po kayo narito sa unahan, nandito tayo sa ating church, o kayo po ay nasa inyong tahanan, wherever you are, kayo po ay pwedeng magbahagi ng salita ng Diyos by way of sharing our Facebook live at ganoon din po yung ating po YouTube yung ating YouTube account na meron na po ngayong 3 nagla-like. Nakakalungkot ano? Pero yun po katotohanan. Nako, tingnan po ninyo yung atin pong live stream sa YouTube. Kung gusto po nyong maging bahagi ng salvation ng maraming tao, i-share po ninyo ito sa iba. Kung di ako nagkakamali, basta lahat po nung atin pong live stream, meron din nung prayer meeting simula nung March 15, nung magkaroon po ng hard lockdown, naroon ho. Except to the few na hindi pa po na-upload ni Kuya Claude. So, ngayong umaga, atin pong i-welcome at pasalamatan ang atin pong worship team. Pwede kayong palakpakan po natin ang ating worship team. Worship team po natin sa panguna ni Kuya Clarence na ngayon ay nasa bahay kasi si Ate Ayla po ay tapos na sa kanyang operation at ngayon naghihintay ng paghilom ng kanyang opera. Kaya kailangan niya ng kasama. Pero tayo po ay magpapatuloy. Salamat po sa mga nanalangin. Doon po sa mga nag-pray. Doon sa mga hindi naman nag-pray, salamat na din po sa inyo. Salamat na din po. At alam ko nakalimot lamang kayo. Yaan nyo, pag kayo naman ang nagkasakit, makakalimot. Hindi. We will also pray for you. So, ayun po, mga kapatid, kapag kayo po ay nakatanggap ng message to pray, stop what you are doing if you are convicted to do so, and then ipanalangin po ninyo. Kasi kayo po ay, mahalaga po yung ating prayer. At saka, tayo po ay magkakapatid, magkakaibigan, tayo po ay isang tribo. Kaya, ayun, salamat sa ating worship team, sa ating multimedia, kay Kuya Claude, kay Kuya Giancarlo, kay Tyron, kay Vane, at kay Rhea Jane, kay Rhea Lynn, sino pa ho, sina Tunet, na ngayon po ay, ang atin pong napanood ay replay po yung ating worship. Kasi tayo po ay, meron po tayong mga considerations na ilang bagay. Pero ang atin pong worship, ang atin pong word ngayon ay live. At live po nating maririnig ang salita ng Panginoon. So, yun po, atin pong basahin ang salita ng Diyos without further ado. Akin pong babasahin at inyo pong sundan. John chapter 5, verses 1 to 15. Pagkaraan ito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lusod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsata, nasa paligid ito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila ay naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig.
at ang maunang lumusong sa tubig matapos ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Ilan daw pong taon? 38 na. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Ulitin ko po, gusto mo gang gumaling? Nagbatanggan niyo na ang Panginoong Jesus. Do you want to get healed? Ako po ang nauuna diyan kasi meron din akong mga karamdaman na iniinda pa konti-konti. At lahat po tayo ay mayroon pong mga sakit o karamdaman, mga kapatid. Sumagot, ito po, ang tanong ng Panginoong Yesus, gusto mo bang gumaling? Sumagot naman, sabi ng may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo yung higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noong araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo yung higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaking kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na yon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos ito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. May the name of the Lord be glorified through the word that we have just read. Sabihin po natin, Amen. Ngayon pong araw, November 8, nag-umpisa po tayo, I think this is more than a month. Nag-umpisa po tayo noong October 11, and then 18, 25, and then last week, November 1. Ngayon po, ang atin po pinag-uusapan is personal encounter with nakikita niyo po, personal encounter with Jesus. So ano po ang ating layunin? Bakit po natin ito binibigyan din o atin pong binigyan ng series na pag-aaral? Kasi ang atin pong natutunan na kapag ka nagkaroon ka ng encounter sa Panginoong Hesus, magkakaroon ka ng pagbabagong buhay, magkakaroon ka ng iyong himala, mararanasan mo yung favor ng Panginoon, yung grace ng Lord, yung hinihingi mo na hindi mo pa natatanggap ay matatanggap mo because of this powerful encounter with Jesus. So, tanong, ilan pa ho kayang personal encounter ang kailangan nating ituro para ikaw ay magkaroon ng desire na magkaroon ng personal encounter? Ang atin pong layunin ay i-push ka sa iyong silya. I-push ka na ikaw ay magkaroon ng desire, lumapit sa Panginoon na magkaroon ka ng encounter sa Kanya. Dahil wala ho tayong ibang nakikitang solusyon. Ito nga hong pandemic na ating nararanasan, COVID-19 virus na ito, ay mukhang hindi pa nagiging epektibo para tayo'y lumapit sa Panginoon. Kasi ang atin pong nababasa, the reason why we have this COVID-19 pandemic is because the Lord wants us to be pushed to His footstool. Ang nais ng Lord, tayo po ay lumapit sa Kanya. But look at the world behind us. Look at our communities, look at our families, and look at us. Tayo kaya ay lumalapit talaga o patuloy tayong lumalayo? Yan po isang rhetorical question. Tanong mo sa sarili mo, tanong ko rin po sa aking sarili. Ano pa ho ang kailangan mong maranasan? Kailangan mo kayang maranasang mamatayan ng mahal sa buhay para lumapit sa Panginoong Hesus?
Yung boyfriend mo, kailangan mo pang mamatay siya? O ikaw ay magkaroon ng near-death experience, maaksidente ang iyong motorsiklo sinasakyan? Kailangan mo munang makulong doon sa bilangguan? O magkaroon ka ng maging positive ka sa COVID-19 na ito? Ano ang gusto mong mangyari, kapatid? This is not my question. I think this is a question of the Lord for all of us. Tayo po ay dinadalaw ng Panginoon from time to time, testing us. May binubulong siya sa atin. Kaya lamang, we are so much busy with a lot of things. Pero ngayon pong umaga, atin pong pag-aaralan, ano ho ang nangyari dito sa paralitiko na pinag-uusapan natin sa John chapter 5. Ito po ay isang personal encounter na maaaring ikaw rin mismo, baka ikaw rin ay isang paralitiko. Atin pong tingnan. Tingnan po natin. The difference between, ano po yung ating unang pinag-usapan, si Jairus, noong October 11. The difference with Jairus, with the desperate woman nung second week, ito po yung woman with an issue of blood for 12 years. At ano po, the adulteress, ito ho yung babaeng nangalunya. At yung sinner, ito po yung prostitute. Ano ho ang pagkakaiba niya dito sa ating pinag-uusapan ngayong umaga? Sino po yung pinag-uusapan natin? Ito pong paralitiko. Napansin ko, ito hong apat, mga kapatid, they intentionally went or dragged to Jesus. Ito hong apat na ito ay nagpunta. Si Jairus, lumapit siya sa Panginoong Hesus kasi may pangangailangan siya. Lumuhod siya, dumapa siya sa Panginoong Hesus, sinamba niya ang Lord. At ikalawa, yung desperate woman, anong ginawa niya? Kasunod niya si Jairus, sila'y magkakasama ni na Jairus, magkakatabi, hinawakan niya yung laylayan, lumapit siya sa Panginoong Hesus. Yung adulteress, she was dragged before Jesus by the Pharisees para akusahan ang Panginoong Hesus. At yung ikaapat, the sinner, yung prostitute to, mga kapatid, hindi naman ho siya dragged in the front of Jesus, pero siya po'y na-convict, pumasok sa bahay ni Simon. Simon ay isang Pariseo at siya ho ay lumuhod, yung luha niya ang siyang naghuga sa paa ng Panginoong Hesus, hinalikan niya ito, ang paa ng Lord, and then yung kanyang buhok, ang kanyang ipinahid, at yung pinahidan pa niya ng alabaster jar, langis mula sa alabaster jar. Yun ho yung pagkakaiba ng apat. Sila ay lumapit, but not this one. Ang paralitikong ito ay kakaiba. Bakit to? Paano siya lalapit, pastor? Ay siya ay paralitiko. Ano ba ang paralitiko? Ang paralitiko ay yung marahil ay walang pakiramdam ang kanyang mula bewang pababa ng paa, o kaya naman yung kanyang mula tuhod hanggang paa ay paralyzed. Pag sinabing paralyzed, edi hindi makagalaw. At siya po ay nakita ng Panginoon. Ito po, the paralytic was personally visited by the Lord. Ito ang kakaiba sa kanya. Special, kumbaga, itong paralitikong ito. Anong merong special dito sa Panginoon o dito sa paralitiko at siya'y nalapitan ng Lord? Bakit kaya? So, meron po tayo tatlong bagay na dapat na matandaan. Sana inote mo ito dahil tiyak nyo, malilimutan mo. Sa tagal ho ng aking preparation na ginagawa dito, tayo ho bilang mga mananampalataya, matuto tayo na mag-take down ng notes. I-take down mo yung notes para sa iyong future references, para mabasa mo, or marahil, ay di, pagka kinalulungkot, basahin mo. Pagka ikaw ay feeling mo, malayo ka sa, may revelation din po ito. 3 things to remember. Number 1, he personally knew his plight. Ano po yung plight, pastor? Yung eroplano? O lipad na no. Plight is kung ano yung kalagayan nating karumaldumal o yung kalagayan nating kalunos-lunos o yung atin pong kalagayan na malungkot, kalagayan nating mahirap, kalagayan nating katulad ng kalagayan mo.
Can I hear amen? Amen. Anong kalagayan mo? Hirap na hirap sa buhay? Ang iyong kaluluwa ay talagang lungkot na lungkot? Meron kang depression? He personally knew his plight. Ito po ang isang katotohanan na akin nakita. Or shall we say, He personally knew your plight. Jesus personally knew your plight. Ano man ang kalagayan mo, alam ng Lord ang lahat ng iyan. Ito po, basahin po natin. Psalm 139 verse 16. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Ituloy natin. Bago ka pa pinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta, or hindi pala, medyo napa-advance ako. Ito pong verse 16 na ito ay isa sa mga paborito kong talata. Ito po ay sinulat ni Haring David sa panahong ito na pinatutunayan niya na you were formed. Ako'y iyong nakita na bago pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Maging ang bilang ng buhok mo ay alam ng Lord. The Lord knew your detail. Digahoy, may profile ka na tinatawag. Meron kang profile. In fact, yung profile na ginagawa mo sa computer mo o sa files mo, hindi pa kulang yon. Alam ng Lord yung complete profile mo. Can I hear amen? Alam ng Lord yung history mo at alam ng Lord ang future mo, siya lamang ang pwedeng makaalam niyan. And the Lord knew our plight. Look at this paralytic. Minsan ang Lord ay pumasok po doon sa pool of Bethesda. Sabi dito ay meron daw imbakan ng tubig doon. Ano po ang ibig sabihin ng pool of Bethesda? Ito po ay isang lugar ng purification. Ito po ay ginagamit ng mga Hudyo during that time bago sila pumasok sa templo. Sila ho doon ay naglilinis o naghuhugas ng katawan at para bago humarap sa Panginoon, sila doon naglilinis. Pero meron pong isang kakaibang milagro na nangyayari din eh. Merong isang nangyayari na maganda. Ito pong according doon sa mga paniniwala ng mga Hudyo, siguro, or marahil, pwede nating ilagay na ito po ay mga pamahiin o ito po ay mga paniniwala nila na meron di umano na anghel na bumababa at ginagalaw yung tubig. At pag ginalaw yung tubig niyon, una-unahan ho yung mga bulag, yung mga pilay, yung mga paralitiko na magpunta doon, yung mga may ketong marahil. Pero ang may ketong hindi pala pwede doon kasi forbidden sila na lumabas. Sila po ay una-unahan doon at yung mauna doon ay kaagad gumagaling. Yun po yung paniniwala nila. Hindi po na inilagay sa Bible kung ilan ang pinagaling or ilang beses nang nagpagaling yun pong pool of Bethesda. Marahil ito po ay paniniwala nila na ang mga tao ay yun na lamang ang kailang pag-asa. Ay ilagay mo po sa iyong sitwasyon ngayon. Ikaw halimbawa ay may sakit, ang tagal mo nang may sakit. Ay di ka ikay pupunta sa mga manggagamot na alam mong kilalang kilala. Kung saan-saan yung mga maghihilot, magtatawas, manggagahoy, o ano pa, yung mga magtatapal, pumupunta ka doon at may binubulong na kung ano-ano. Tapos pabibilhin ka ng kung ano-ano mga bagay para ikaw ay gumaling. Basta ikaw ay may karamdaman, gagawin mo ang lahat ng effort mo para ikaw ay makaranas ng kagalingan. Ganyan po ang nature ng isang may karamdaman. Can I hear amen? At gagastos ka, ay wala nga akong pera ito eh. Kaya nga sila ho'y naroroon. Kung tama man o mali yung kailang paniniwala, basta gagaling daw. Basta gagaling daw. Sabi ng mga matatanda,
yung mga nagpunta nun, gumaling daw. Kaya pupunta rin tayo. Akin pong napapansin, yung Pool of Bethesda, siguro po ito po yung ginaya o itinula doon sa holy water doon sa Catholic Church. Kasi doon, pagpahid mo, ay mag-aantanda, and then, parang yun po ay nagpapalinis. Marahil yun ang prinsipyo na ginamit nila. Kaya lang, ang tanong, ilang kamay ang nakapaglagay doon ng tubig? Ilang kamay ang nakapagsulbot doon ng tubig? Marahil, kaya itong Pool of Bethesda ay marahil madumi din ito. Can I hear amen? Marumi rin. Pero basta kahit marumi, basta inaabangan nila. Ito pong lalaking ito na pinag-uusapan natin, itong paralitiko, ay 38 years nang naroroon. Day in and day out, basta siya'y nakaabang doon. Inaabangan niya na ito ay medyo kumilis ang tubig. Pag kumilis na ganun tubig, siyempre wala akong hangin doon, nasa loob yun. Nasa loob ho siya. Kaya siya'y still ang tubig. Pag yun ay gumalaw, takbo na kaagad yun hong mga may sakit. Pero ito nga ho, hindi siya makalapit kasi siya ay paralitiko. Siya ho kaya ay pilay? Hindi po siya pilay. Siya ho ay paralitiko. Siya ho kaya ay nakasaklay? Hindi po siya nakasaklay. Siya ho ay may higaan nga. May higaan siguro, ang kanyang pagka-paralyze ay mula dito. Hindi ko alam kung ano medical term. Doon sa kanyang paralysis na yun. Pero ito po ay isang malaking hadlang sa kanya para siya ay yung kanyang mobility. Hindi siya makakilos. Hindi siya makapagtrabaho. At siya ay 14,000 days na sa ganong kalagayan. Ano yung 14,000? Hindi, kwentahin mo lang, 365 times 38. Almost 14,000. Ang tagal-tagal niya na doon. 38 years na. Kung kukwentahin mo ang edad ng Panginoong Hesus, bago pa ipanganak ang Lord bilang tao, nandoon na siya. 38 years na siya nakaabang. Ilang taon na siya? Probably, siya ho ay nasa sa edad ng mga 50 o 60, kasi hindi naman sinabi doon na simula pagkabata, siya'y paralisado. Marahil siya'y nagkaroon ng aksidente. Marahil ay nagkaroon ng sakit. Kaya siya naging paralyzed. Pero, ilagay na lamang po natin ang ating isip na yun ay matagal ng sitwasyon niya. Pero kung bakit siya pinuntahan ng Panginoong Hesus, isa lamang ang aking nakita. Gustong ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng taong ito dahil alam niya ang sitwasyon mo at alam niya rin ang sitwasyon ko. Can I hear amen? Alam mo ga kapatid, na alam ng Lord na may utang ka. Alam ng Lord na may utang ka, alam ng Lord na may babayaran ka mamaya. Alam ng Lord na may babayaran ka bukas. Alam nga ng Lord, malapit ka ng makulong eh. Can I hear amen? Parang wala yata akong kausap din eh. Tapos na ho, November 1, wala na tayo sa sementeryo. Alam ng Lord ang lahat ng sitwasyon mo. Yung iba ho sa atin, nagpupunta tayo ng church para tayo ay maglinis ng ating kasalanan. Lilinisin natin ang puso natin, hihingi tayo ng tawad, at sasabihin natin, nakasimba na ako, okay na ako. Pero alam gahon ninyo mga kapatid na kahit wala po kayo dito sa church, pwede kayong humingi ng tawad. Can I hear amen? Pero kaya nagpupunta dito, kaya ka nagpupunta dito, kasi narito ang girlfriend mo. Amen. Narito ang crush mo. Narito si BFF. Maganda mag-fellowship, di ka ho? Maganda mag-fellowship. Lalo na't nabalitaan ko, mayroon na namang mainit na, ano kayang meron? Surprise. May mainitong tubig para sa kape. Yon. Mga kapatid, ang plight ng lalaking ito at plight mo ay alam ng Lord. Kaya huwag kang malungkot ngayong umaga.
Huwag kang malungkot. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka namang malungkot. Huwag kang malungkot. Alam ng Diyos ang kalagayan mo. So, nung pagpasok ng Panginoong Hesus, nakita niyo yung lalaki at alam niyang matagal na yun doon dahil marahil, simula pagkabata, baka nakakapunta na doon ang Panginoong Hesus nung bata pa siya, nakikita niya, ito yung matanda nung una nakikita ko na ito, bata pa ako na, naririto na ito. Alam niya ang sitwasyon mo. Huwag kang mag-alala. Akala mo lang walang nakakaunawa sa iyo, meron. Akala mo lang walang dumadamay sa iyo, meron. Can I hear amen? Isa pa po, bago ka pa pinaglihi at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ito po ay word ng Lord para kay Jeremiah, pero pwede rin natin pong arborin. Kunin natin dahil ito yung salita ng Diyos para sa kanyang mga lingkod. Bago ka pa ipinaglihi, before you were conceived by your mother in her womb, bago ka pa mailagay doon sa tiyan, sa sinapupunan, pinili ka na ng Panginoon. Pag sinabing pinili, alam niya kung ano ang laman ng isip mo. Ilang taon bago malaman ngayon ang gender ng isang bata? Hindi pala taon. Ilang buwan? 6 months? Bakit noon parang 3 months? Okay, 6 months para malaman ang gender. Kaya nga merong party na tinatawag na gender reveal. I-reveal kung ano po yung kasarian. Pero yun hong machine na ginagamit doon, yung ano kang tawag doon? Yung pang-ultrasound. Di ko alam, baka nagkakamali ako, sonogram. Yung pang-ultrasound na yon, mga kapatid, ay wala ho yun. It is not comparable to God's wisdom and God's power. Alam niya kung ano ang gender mo bago ka panganak. Kaya huwag mong papalitan ang gender mo paglaki mo. Can I hear amen? Alam na niyan, ikaw ay magiging lalaki. At ikaw nga ay lalaki. Alam na niya, ikaw ay babae. Alam na niya kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Kaya lamang binigyan pa rin niya tayo ng choice. Choice. Pinili ka na niya. Ganoon kabuti ang Panginoon. That is the only thing na aking nakita. Kung bakit nilapitan niya, ay ano gaho, bakit kanya nilapitan ang lalaking ito? Number 2, he is only moved by grace. Grace. Wala naman nung special na gustong mangyari ang Panginoon. Basta, gusto lang ipakita ng Panginoon yung grace niya. Ano po yung grace? Grace is unmerited favor. Grace is something undeserved. Pastor, hindi naman ako karapat dapat tumanggap ito. Yun ang grace. Nagkasala ka na nga, bigla kang pinatawad, hindi ka na pinagbayad sa utang mo. Ano ang tawag doon? Grace. Wala kang hinihingi, pero inabutan ka. Ano ang tawag doon? Grace. Kahabagan. Kabutihan. It is only by the grace of God na ang lalaking itong paralitiko kung bakit nilapitan siya ng Panginoon. Wala na hong iba. Hindi naman po sinasabi doon na ang paralitik ito ay mula sa lahi ni Haring David, kaya nilapitan siya ng Panginoon. At maaaring sabihin niya, magkamag-anak tayo. Kasi ang Panginoon ay mula sa lahi ni David. Wala hong ganun eh. Grace. Alam mo ka kapatid, kung bakit ka narito, it is only by the grace of God. Hindi dahil sa ikaw ay matalino. Hindi dahil sa gwapo ka, marunong ka, mayaman ka, magaling ka sa eskwela. Can I hear amen? Unmerited favor, something undeserved. Ito, Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili.
Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ang pinag-uusapan dito, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, ay tungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan di umano, sabi ni Apostol Pablo, ay hindi mo kinakailangang paghirapan. Hindi mo kinakailangan na ikaw ay gumawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Yun ang tinutukoy niya dito. Ito ho'y grace, iniaabot ng Lord kahit ikaw ay kriminal. May grace pa rin na nakaabang ang Lord doon sa city jail para sa iyo. Nung isang araw, ako'y pumasok sa city jail nung Biyernes at nagulat ako sa Siko, sa Batangas City Jail. Pagpasok namin, bawal palang pumasok doon sa panahong ito. Kaya lamang yung amin pong mission ay napakahalaga. Pagpasok namin, ay pinagsuot kami ng complete PPE. Kulay puti na PPE, and then may dala akong shield, nakamask ako, footbath, and everything. Bago nakapasok ay napakahirap. At kita ko yung mga bilanggo na naroroon. At talagang ang mga bilanggo ay kontrolado. Hindi sila pwedeng kumilos, hindi sila pwedeng lumabas. It is by the grace of God alone na ang mga bilanggo o mga preso ay makalabas. Can I hear amen? Marahil ikaw ay may kamag-anak, may kaibigan, o marahil ikaw ay dating nabilanggo. Bakit ka nakalabas? It is by the grace of God. May batas ngayon na sinasabi, yung pagka ikaw ay nakapagpakita ng good works, may equivalent po ito, plus yun pong mga iba-iba pang mga factors, so pwede ka ring lumabas, pwede ka ring makalabas. Grace ng Panginoon. Ikaw ay makasalanan, dapat sana ang hatol sa iyo ay kamatayan, but is because of the grace of God, ikaw ngayon ay tinawag at pinili ng Diyos, John chapter 1 verse 12. Anak ka ng Diyos ngayon, at ikaw ay ligtas sa pangalan ni Jesus. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ligtas ka na. Ang tanong, sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw kiligtas na talaga. Baka hindi mo naiintindihan ang pinag-uusapan po natin dito. Naiintindihan ka ho ninyo, pumalakpak nga ho nakakaintindi na pinag-uusapan natin. Ikaw kayo ligtas na. Opo, Pastor, John chapter 1 verse 12. Ako po ay binigyan ako po ay anak ngayon ng Diyos. Tinanggap ko ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So yun po ay grace ng Panginoon. So ang tinutukoy na grace natin dito mga kapatid, yung habag ng Panginoon kung bakit siya napapunta doon. Ito po ay kapatid ng compassion. Nakita ng Lord, yung taong yon ay 38 years nang nakahiga o nakaupo doon sa kanyang banig. Paano ka kaya nakakapunta doon, Pastor, yung paralitikong yon? Marahil ang lalaking ito ay binubuhat ng kanyang mga kamag-anak, dinadala doon sa umaga, pagdating ng hapon, kinukuha uli. Tapos mayroon na siyang baong pagkain. Nakukuha po ninyo. At anong trabaho niya? Inaabangan lamang niyo kung kailan gagalaw yung tubig. Inaabangan niya. Doon siya nakapokus sa tubig. Doon siya nakapokus sa anghel. Doon siya nakapokus. Doon sa magdadala sa kanya. Wala naman magdadala sa kanya, sabi niya. James chapter 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Ang Lord ay grabe ho ang kanyang pag-abot ng kahabagan sa atin. Can you imagine your life without Christ? Para gahong kahapon laang, kahapon hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, anong itsura ng buhay mo? Dati ang pangit mo kaya. Sabi mo sa iyong katabi, pangit ka dati ano?
Ay ngayon, pangit pa rin. Pero hindi, ang totoo po, dati pangit ang buhay mo, pangit ang mukha mo, pero nung tinanggap mo si Jesus by the grace of God, nabago ang mukha mo. Hello? Hello? Dati pangit, ngayon gumanda dahil merong glow. Merong Jesus na narito, may banal na spirito at iba ka na ngayon. It is by the grace of God na bago na, kaya salamat sa Panginoon. Hindi dahil sa ikaw ay mabait. Mabait naman po ako, pastor eh. Mabait po ako, likas po ako mabait. So hindi pinag-uusapan dito kung yung likas na kabaitan mo. Grace ng Panginoon, pero magagamit yung likas na kabaitang yon. Sa akin pong nakita, marami po sa mga masasamang tao, mga kriminal, na tinawag ng Lord at na born again ang talagang na bago ang buhay, 180 degrees na bago ang kailang buhay. Wala na ho yung dati. Patunay po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone who is in Christ, the old has gone and the new has come. Mababago na ho yung dati. Wala na. Kaya lang, meron ako nakikita na sobrang babait. Nung ma-born again, bakit gano'n? Parang naiba. Anyari. So, mga kapatid, ang encounter ng lalaking ito ay kakaiba. Grace. Sabihin po natin, grace. Ang akin lamang hong naglalaro sa isip ko, bakit kaya ang lalaking ito ay para gahong siya ay ilagay po ninyo ang inyong konteksto doon sa isang paralitiko. Ito nga ho, wag na yung paralitiko. Nung mag-hard lockdown po tayo, December 15, o March 15, hanggang kailan gayong hard lockdown talaga, buong March, ay talaga naman, yung iba sa inyong mahilig na humiga sa kama o sa banig, ano ngayon ang inyong naranasan? Gusto nyo lumabas. Di ka? Ang hirap kaya nung ikay nakahiga laang at nagbibilang ka ng butas ng bubong ng inyong kisame. Ang hirap kaya nung hindi ka makalabas. Pero nakakakilos ka naman. Ay ilang buwan lang ho yun. Marahil mahigit lang 1 buwan. Tapos panay ang reklamo mo. Panay ang iyong hinaing. Panay ang post mo ng mga emoticons at ng mga comments. Look at this man. 38 years. 38 years na hindi makagalaw. Kumbaga, parang ang asawa niya ay yung kanyang banig. Yung kanyang higaan na yon, yung kanyang mat, yun lamang ang kanyang kasakasama sa buhay. At siya ho ay talagang hindi ko ma-imagine ang hirap ng buhay ng taong ito kung bakit nga ang Lord nga ay kumilos sa kanya. Pero ito po, nung tinanong siya ng Panginoong Hesus, hindi naman siya tinanong ng Lord, ay pare, ilang taong ka na diyan? Kailan pa ho kayo diyan? Hindi siya tinanong ng Lord dahil alam nga niya ang sitwasyon eh. Ang sabi ng Lord sa kanya, gusto mo bang gumaling? Ulitin ko huli. Gusto mo bang gumaling? Ay ano ang sagot ng lalaking ito? Ginoo. Ginoo. Sabi niya, nauunahan ho ako ng iba. Yung pala, marahil, mga lately lang nagkaroon ng miracle. Nauunahan ho ako ng iba kapag ginalaw yung pool na yun. Dahil hindi ako makakilos, wala hong nagbubuhat sa akin. Ay talagang matindi ho. Alam niyo po ang isang nature ng paralitiko? Mahilig hong magpaawa. At isa pa, siya ho ay mahilig magreklamo. Sino ang katulad niya? Sabi mo sa iyong katabi, ikaw, ako, tayong lahat, reklamador. Simple-simple yung tanong do you want to get healed? Pwede naman yung sabihin, opo. Ay bakit ka kung ano-anong sasabihin?
At ang idadahil, wala naman ho kasing nagdadala sa akin. Kasi ho, wala namang nagbubuhat sa akin. Tingnan naman yung lagay na ito, sir. Kawawa ho ang pobreng yung lingkod na ito. Pwede na, tinatanong simpleng tanong gusto mo kang gumaling? Huwag mo nang idahilan pa kung ano-ano mga bagay, sabihin mo lang ng yes or no. Parang ganun ang gusto mangyari ng Panginoon. At ito'y tanong din sa iyo ng Lord, anong gusto mo mangyari ngayon? Parang ganun eh. Huwag ka na mag-reason out. Complainer. Itong isa pa, ito pang isang nature ng taong ito. Nandoon tayo, pinagaling na siya. Binuhat na niya yung kanyang, alam nyo, bawal sa batas ni Moses na pag-araw ng pamamahinga, yung Sabbath, ay dadalhin mo, yun pong pagdadala ng iyong higaan ay parang trabaho. Parang trabaho pala ito. Pinagbabawal po yun. Kaya sabi doon, pahinga, wala kang gagawin. Petex lang. Pero bawal ka din mag-YouTube pag-araw ng pahinga. Bawal ka rin mag-text. Bawal ka rin mag-TikTok. Bawal lahat. Basta, pahinga lang. Bawal nakita ng mga Pariseo ang lalaking are. Hoy, saan ka pupunta? Bakit daladala mo yung higa? Bawal yan na. Bawal yan. Bakit kami daladala? Alam nyo gaho kung anong dapat sabihin ng lalaki. Sir, pinagaling ho ako nung lalaking yun eh. Hindi, alam nyo, iniba niya ang sagot na naman eh. Iniba na naman niya ang sagot. Out of context na naman siya. Ayun ho, yung lalaking yun eh. Siya ho may kasalanan kung bakit ako'y nakakalakad ngayon. Parang ganon. Sinisi pa niya. In a way, indirectly sinisisi niya. Yun naman ho yung lalaking yun. Nawala yung lalaking yun. Nawala yung lalaki. Yun ho ang may kasalanan eh. Ari naman ho, kaya ako dinala lang, sabi sa akin, bitbitin ko eh. Nakita nyo na ho yung sarili nyo sa reasoning ng lalaking ito. Magaling mga tuwiran. Magaling mga tuwiran. Napapansin ko dito, sa kabila ho ng kanyang pagiging complainer, sa kabila ng pagiging magaling mga tuwiran, ay pinili pa rin siya ng Diyos na pagalingin. Sana yun na lamang iba na mayroong mapagpakumbaba na puso. Hindi eh. Pinili pa rin siya. Kaya huwag ka magtataka kung bakit yung katabi mo, Lord, bakit mo ka iniligtas ito? Napakasama ng ugali nito. Areho ay suspect sa isang krimen. Bakit nyo pinili ito? So, hindi tayo pwedeng manghusga. Mayroong gustong gawin ng Lord. Pag mayroong siyang gustong gawin, wala tayong magagawa. Ikatlo, He never leave without a reminder. So, ikatlo po. Ano ho yung number 1? He knew. He personally knew our plight. Number 2, He only moved by grace. And number 3, He never leave without a reminder. Ano po ang sabi ng Lord dito? Siyempre, sabi ko nga kanina, yun hong pool of Bethesda, yun po'y entrance papunta sa templo. Dahil doon naguhugas para maging malinis ang mga worshiper. Yun po ay kustombre ng mga Israelita. Kaya naman ang Panginoong Yesus ay nagpunta na doon sa templo. At nakita niya ito. At naglalakad na. At may dala pa ring banig. Siyempre, hindi niya pwedeng gawa na yun. Dala-dala pa rin niya yung banig niya. Sabi ng Panginoon, ikaw ngayon ay magaling na, huwag ka na muling magkasala pa. Dahil pag nagkasala ka pang muli, baka mas masahol pa diyan ang maranasan mo. Sige nga ho, atin pong i-recite ang sinabi ng Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, ituro mo ng iyong daliri ang iyong katabi. Total, magaling din naman tayo magturo. Sige po. Sige nga po, sabi mo sa iyong katabi. Sige, ituro mo yung iyong kamay. Do you understand me? Naintindihan niyo ako? Yung kanan, yung kaliwa mo, tingnan mo. Paano ho yun? Pareho. Kaliwa. Sige, ituro mo, sabihin mo. Sabihin mo sa iyong katabi. Yan, nawala ako. Ano nga yung tuturo natin?
Nawala ho ako eh. He never lived without a reminder. Alam mo kapatid, ikaw ho ay masama, dating masama. Ngayon pinatawad ka na. Kaya ituro mo siya, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, laksan mo ng konti, kapatid, magbago ka na. Huwag ka nang bumalik sa dati. Dahil mas mapapahama ka pa. Mas masahol pa dyan ang mararanasan mo sa nangyari sa iyo. Dati na aksidente ka sa motor, mas masahol pa dyan ang mararanasan mo. Hindi ako nag-repair, naalala ko si Tyrone. Hindi ho. Sa ating lahat. So kung ikaw ay nagpapasalamat dahil binago ka ng Panginoon, mas masahol pa dyan ang mararanasan mo. The Lord is reminding us, oh, Pastor, di ka po tayo, we are in the new year of grace, bagong tipan. Sa bagong tipan nga po, ay grace ng Panginoon ang gumagana. Pero ang Lord ay nagre-remind sa atin, hindi ko mo pinatawad ka na, you will keep on sinning. Can I hear amen? Ang problema dito sa grace, sabi natin, ay grace naman ngayon, pinatawad na ako ng Lord. Ay siya, pwede na uli akong gumawa ng malit. Tapos mamaya, hihingi na uli ako ng tawad. Kasi ang Lord ay may grace. Mas masahol pa diyan ang mararanasan mo kapag hindi ka nagbago ng buhay. Ito, Hebrews 10:26-27. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may aalay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy natutupok sa mga kaaway ng Diyos. Medyo nananakot na ang si Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo o sa mga Hebreo mismo. Kapag sinadya mo, sabihin mo nga po natin, sadyain. Pag ito po'y intentionally na ginagawa mo na ikaw ay nagkakasala, alam mo nang mali, tapos gumagawa ka pa ng hindi tama, ano mangyayari sa iyo? Kapahamakan ang hinahanap mo. Sabi mo sa iyong katabi, kapahamakan. Ang nais ng Lord, tayo po ay lumapit sa Kanya. Ito po yung ultimatum. Isaiah chapter 1 verses 18 to 20. Hali kayo at magpaliwanagan. At tayo magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Maganda naman ang sabi at paalala ng Lord eh. Kung tayo ay susunod sa kanyang precepts, doon sa kanyang direction, dahil ang sabi niya, the Lord is my light unto the lamp unto my path and the light unto my feet. or vice versa. Siya po ang liwanag sa ating daraanan. Kaya naman, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon kapag tayo ay patuloy, mararanasan natin ang continuous blessings ng Lord kapag tayo ay sumunod at sumunod at sumunod sa Kanya. Pero meron nung paalala dito, but, kung ikaw ay susuway at maghihimagsik, if you will rebel, sabi ng Panginoon, if you will be a rebel or rebel against me, you will die with the sword. Mamamatay ka. Sana po ito ay hindi lamang salita. Kung hindi, wag mo itong, do not take this too lightly. Wag mong iisipin na ito ay isang bagay na salita lamang. Ang Lord ang siyang may kapasidad na kumilos sa atin sa lahat ng ito. Kaya ng Lord baguhin ang sitwasyon mo. Kaya ng Lord ayusin ang lahat ng kalagayan mo. Without Him, we are nothing. We are nothing. So,
Pastor, akala ko gaho ako'y magkakaroon ng kagalingan kapag ka naituro po ninyo ito. Ang nais po natin ay ilantad yung katotohanan sa buhay ng paralitikong ito. Sa akin pong pag-aaral, ang paralitikong ito ay medyo iba rin ho yung attitude niya eh. Meron ho kayong nakita dito nung siya sabi ng Panginoon ay, tumayo ka. Ano sabi doon ng Lord? Tumayo ka. Balikan po natin yung verse na yon. Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Meron gaho kayong nabasa doon na ang sabi ng lalaki ay, ang sabi doon, at tumayo nga ang lalaki, at siya'y lumakad, at siya'y nagpasalamat sa Panginoon, at sumisigaw, purihin si Yahweh. Meron kayong nabasa? Wala. Mukhang ang lalaking ito ay para gahong entitled. Alam niyo ho, ang inaasahan niya talaga yung tubig eh. Ang inaasahan niya talaga yung pagkaukaw ng angel. Ang inaasahan niya talaga yung may magbubuhat sa kanya. Ngayon, yung ibang kapamaraanan ang dumating sa kanya, pinagaling naman siya, abay wala mo lang siyang pasalamat eh. Lord of Harvest, makinig po kayo. Whenever you receive a thing favorable to you, ikaw naman ay magpasalamat. Can I hear amen? Huwag na po natin gawing attitude yung para tayo mga bata. Anong sasabihin? Anong sasabihin? Di ka ganyan na sinasabi natin sa feeding program. Kasi mga bata hindi marunong magte-thank you man lamang. Walang pa-thank you man lamang ang lalaking ito. Kapatid, ay parang kasi naman kaya hindi siya nag-thank you wala lang. hindi niya naramdaman. Anong hindi naramdaman? Siyang nakatayo. For 38 years nga, nakatayo siya. Pastor, nakapagsalita po siya. Talaga? Hindi naman siya pipiadiga, sadya na siya nagsasalita. Pero siya ay nakaranas ng milagro. Pag nakaranas ka ng kagalingan sa Panginoon, pag nakaranas kang abutin ng Panginoon, meron kang naramdaman na pagbabago sa buhay mo because of the Lord, what He has done in your life, say thank you. At sabihin mo, hallelujah. Sabihin mo, hallelujah. Hallelujah. Bakit ang hirap po ninyo magsabi ng hallelujah? Sino ang gusto nyong papurihan? Ang demonyo o ang Panginoong Hesus? When I received the Lord Jesus in my heart as my Lord and Savior 26 years ago, pareho pa rin ng intensity ang pagpupuri ko sa Panginoon nung ako'y iligtas niya, January 9, 1994. Yung sinabi kong, hallelujah! Salamat po, ako'y malaya na sa paglalasing, malaya na sa nikotina, sa sigarilyo, malaya na ako sa droga. Same pa rin ngayon ang nararanasan ko. Sana'y matutunan po natin na mag-express ng pasasalamat sa Panginoon. Can I hear amen? Otherwise, parang ikaw pa rin ay isang paralitiko na hanggang ngayon ay nakahiga ka pa rin dyan sa iyong kama o dyan sa iyong banig na wala kang kaplano-planong tumayo. Can I hear amen? Pastor, ako'y nasa sa depression. Matindi ang pinagdadaanan ko, hindi niyo ito pinagdadaanan. Tumigil ka nga. Bumangon ka dyan. Bitbitin mo yung iyong banig at lumakad ka. Kailangang ikaw ay kumilos. Otherwise, dyan ka naaabutan ng pagbabalik na muli ng Panginoong Hesus. Pastor, bawal pa hong lumabas. No, hindi na bawal lumabas ngayon. Ang pwedeng lumabas ngayon ay yung may pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, nasa sa iyo yan. Pananampalataya po, kasama doon yung pag-iingat. Meron namang mga health protocols na pwede nating gawin. Pastor, pwede bawal ho, bawal. Kung sino-sino tao ang inyong nakakausap. Pagka ganun ang ginawa natin, na tayo po ay yung ating mobility in control, hindi na ako paralitiko.
Babangon ako at bibitbitin ko yung aking banig at ako'y lalabas, ako'y maghahanap buhay ko, ikaw ay businessman, businesswoman, maghanap buhay ka, kung ikaw may trabaho, magtrabaho ka, kung ikaw ay estudyante, kumilos ka, kung ikaw ay magulang, gawin mo kung anong dapat mong gawin. Never be stuck on your bed. Can I hear amen? Tapos sinasabi mo, you are professing and declaring, Panginoon, pagpalaan mo kami. Paano ka pagpapalaan ng Lord? Hindi ka tumatayo. Get out of your comfort zone. Ipahayag mo ang mabuting balita. Ngayon na yung panahon. Ngayon na ang panahon ng Diyos. Kapatid, wala ka nang dapat hintayin pa. Just like the paralytic man. Get up. Get up, come on. Pag tumayo ka, yung sakit na meron ka ngayon ay may iwan sa banig mo in Jesus' name. At ang tatayo lamang ngayon ay yung may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Yung iba po sa inyo, walang pananampalataya kaya hindi kayo tumatayo. Yun, tumayo ng iba kaya tatayo na rin. Ano ho yung banig na yon? Marahil ito po yung kahirapan. Yung kahirapan mo, leave it behind you. Yung iyong lumang pagkatao, leave it behind you. Yung iyong masamang ugali, iwanan mo na yan. Maling paniniwala, iwanan mo na yan. Merong magandang nakahanda ang Diyos para sa iyo. Dahil pag ikaw ay nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon, your life will never be the same again. Hallelujah! Your life will never be the same again. Hallelujah. Nakikita ko itong ating mga kabataan, si Giancarlo, si Tyron, si Brian. Aba, bakit itong mga kabataan ito ay may mga motorsiklo ngayon? Dahil sila ho'y nagkakaroon, nagbi-build up yung faith sa kailang puso at sinasabi nila, darating ang araw. Bahay naman ang uhulugan namin. Darating ang araw. Darating ang araw. Darating ang araw. Yun ho yung pananampalataya. Kapatid, ano yung iyong pananampalataya ngayon? Ano yung nabubuo sa isip mo? Darating ang araw, hindi na kami mabubuhay sa utang. Darating ang araw, magkakatrabaho ng maayos. Darating ang araw, hindi na mag-aasawa ka agad at para magkaanak. Darating ang araw ay magkakaroon kami ng maayos sa buhay, kami naman ang magpapautang sa pangalan ni Jesus. Darating ang araw. Pastor, darating ang araw, maiiba rin ang kulay ng buhok ko. Definitely. Definitely. Pwede nga bukas, mamaya, pakulayan mo na para mabago na kaagad. Pero ang pagbabago ng ating buhay, minsan ay ito ho'y dumadaan sa proseso. Pero mag-abang ka. The Lord's grace is in you. Naririyan sa iyo ang Panginoon. Ito po ang nangyayari kapag ano nangyari sa paralitiko? Di siyempre, nakaranas na kayo na nangimay ang paa sa pagkakaupo. Ano ho, tumayo kayo, muntik ka na matumba, o natumba ka na nga. Ako'y nakaranas na, sabi ko, ang sakit ng paa ko, ang sakit. Yun hong paralitiko ay walang nararamdaman sakit. Wala siyang pain, wala siyang pakiramdam. Di bali kung may pain eh. Wala kang pakiramdam. Parang ikaw, wala kang pakiramdam. Di ka? Kasi hindi mo nararamdaman yung iba. Wala kang pake. Pero kapatid, noong siya'y hawakan ng Panginoon sa kanyang kamay, get up. Get up. Buhatin mo ang higaan at lumakad ka. Alam nyo kung ano nangyari. Paghawak niyo sa kamay ng Panginoon, bigla na lamang, biglang may 10,000 volts of electric current na pumasok sa kanyang katawan at bigla siyang, ano nangyari sa paa ko? Parang ako'y nakakatayo na ngayon. At ngayon ay nakakatalon pa. Ang problema lang, hindi siya nakapagsabi ng praise the Lord. Ayun ho. Kapatid, yun yung karamdaman mo, kalagayan mo.
ay temporary lang. Temporary. Pansamantala, hindi pansamantagal, pansamantala. Kalooban ng Diyos na ikaw ay lumaya mula din sa iyong comfort zone, mula din sa iyong banig na simbolo ng iyong pagiging alipin sa sakit karamdaman. Ilagay mo sa iyong puso. Come on, can I see your hands? Taas po ninyo inyong kamay. Hallelujah. Pwede ka ho yung kamay na yan ay ipalakpak natin sa Panginoon ngayong umaga. Ipalakpak po natin siya. Alam mo, ramdam mo talaga yung may faith kapag ka pumapalakpak. Ramdam mo kapag ka yung, di may karamdaman ka, no? May kalagayan kang masakit o mahirap. Ramdam mo kapag ka gustong gusto mo na ikaw ay abutin ng Panginoon. Lord, sa aking pagpalakpak na ito, bibigyan kita ng honor, bibigyan kita ng parangal. Ramdam na ramdam ng Panginoon yan. And then, ngayong umaga, ang Lord ay narito sa iyong harapan. He is talking to you. Kapatid, shall we bow down our heads? Pwede kang yung kamay niyan ay ipatong mo doon sa bahagi ng katawan mo na may karamdaman. May karamdaman? Saan ka may karamdaman? Marahil sa isip, sa puso, sa bewang, sa paa, sa aling bahagi yung mayroong karamdaman. Tayo po'y mananalangin ngayon sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ang kapangyarihan mo o banal na spirito ay nasa aming kalagitnaan. Ang presensya mo ay sapat upang gumawa ng himala sa aming kalagayan, sakit, karamdaman, mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus. At idinideklara ko, at idinideklara naming sama-sama, Panginoon, na anumang uri ng sakit meron kami ngayon, ito ay lumayas sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay hindi tagariyan sa bahaging yan ng aming katawan. Get out. You are not welcome in our lives in Jesus' name. And we declare the healing touch of God in this heart, in this mind, in this whole being, this whole body. And we declare that any weapons and attacks of the enemy determined to destroy us, we declare them null and void in Jesus' name. We do not welcome them. We are shutting our door behind sa lahat ng anumang kapahamakan ng dyablo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. And Lord, we declare ang amin pong mga bulsa. We declare ang amin pong mga wallet. We declare ang amin pong mga checkbook. Ang amin pong mga debit card. We declare, Panginoon, even ang aming credit card, Panginoon, ito po'y malilinis, Panginoon. We declare ang yun pong source, Panginoon, ng aming mga pambayad. Ikaw po magpo-provide sa pangalan ni Jesus. Lord, we declare ang aming employment ay iyo pong pagyayamanin. Even ang our businesses, Lord, all sources of our businesses, Lord, will be filled with opportunities, Lord. At ikaw po ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Panginoon, lalo na po sa araw ng bukas, Lunes, meron kaming babayaran. We declare them, nullify in Jesus' name. Mababayaran po namin ang lahat ng yan. Lord, ikaw ang magpapadala ng mga tao. Kung hindi man mga tao, ay mga uwak. Ibig sabihin, mga iba-ibang tao na hindi namin kakilala, they can be sent by you, Lord, para mapagpala po kami. Salamat po. Hindi po namin tatakbuhan ang aming mga obligasyon. Manapay, haharapin namin ito dahil ikaw ay kasama namin. We are able to pay. We are able to pay, Lord, all our liabilities in Jesus' name. Panginoon, ang lahat ng aming transaction ay pagpapalain mo at mabigyan ng parangal ang iyong dakilang pangalan. Salamat po at kami ay hindi na ngayon paralitiko. We are able, Lord, to stand. We are able, Lord, to keep our mga higaan, Panginoon, our bed. Lord, bed sheets, Lord. At ito po, Panginoon, ay tanda, Panginoon, na kami po ay malaya na. Pinagaling mo na kami. Kami po, Panginoon, ay pinagpala mo pa. Thank you, Lord, for the personal encounter with you, O God. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Sabihin po natin lahat, Panginoong Jesus, salamat po sa umagang ito. Ako po ay pinagpala mo. Ako po ay pinagaling mo.
Ako po ay sinasamahan mo, Panginoon. At patuloy mo akong gamitin to glorify your name. Kasama doon ang aking salapi. Bibigyan kita ng parangal, Panginoon. In Jesus' name. Salamat po sa kaligtasan na aking tinanggap by way of accepting you as my Lord and Savior. In Jesus' name, amen. Atin pong palakpakan ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Paalala lang po, He personally knew our plight. He is only moved by grace. He never lived without a reminder. Tandaan po natin. At remember po, na kayo po ay magdala ng module nyo pag pupunta sa church. Ano yung module? Notebook nyo, at yung Bible nyo, at pen ninyo. Hindi nyo kailangan i-submit yan, pero yan po ay, that's for your own perusal, para sa inyo pong kapakanan. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po ang mga magse-celebrate ng Karawan ngayong week na ito, at nakita ko si Joy. Si Joy ay marami ang masaya. Maraming masaya. Parang 3 yata ang magkakapareho ng kulay ng damit ngayong umaga. Okay, si Mary Jane Ortil ay birthday din sa, kailan yon? Tuesday? Wednesday yata yung birthday ni Joy, ano? Pwede ho natin pong ipanalangin, lalo na po yung atin pong, yung atin pong offering box, tithes and pledges. Ibigay na po ninyo. Ako po ay, this is just want to remind you na kung kayo po, mga kapatid, na naririyan po sa screen, ay hindi po makapunta dito, hindi kayo maka-attend. Para po sa inyong kaalaman, pwede na hong umattend. 30% po ng church population ay pwede na hong maka-attend dito sa church. You are welcome. But, in the case na kayo po hindi makapunta dito para madalangin niyo pong mga ikapo, yung offering or pledge, meron po tayong GCash. Yung isang kapatid natin po, nagpadala na naman siya ng kanyang GCash. Lagi niya ako nire-remind, siguro para ipaalala po sa inyo. Ano ho, ipadala po ninyo. Sabi nung ibang mga kapatiran po natin, iipunin po natin. Huwag po ninyong gawin niyang iipunin. Bakit ho? Aba, kayo'y tutuksuhin ng kaaway. Bihira ho ang nakakapag-ipon, ginagastos din. Pwede naman hong gastusin ninyo, pero babayaran po ninyo. Sabi ng lumang tipan, pay. Bayaran po niyo ng 5 o 20%. Ngayon po, ibigay po niyo. Then, shall we pray for the offering? Itoon po ninyo inyong mga kamay sa atin pong box na ito. Father God, we are honored to be a part in this worship, Lord, which is giving before your throne, O God. Ang katotohanan, hindi po ninyo kailangan ng pera. Pero ang kailangan po ninyo ay obedience na magmumula sa amin, Panginoon, bilang inyong mga anak. Ang narito pong mga pera na amin pong ibinigay, iniabot dito, ay para sa operation ng gawain mo, Panginoon. We are facing giants. Ano po yung giants, Panginoon? Ito po yung mga bayarin na nasa amin pong harapan. But in the past, marami na pong giants kaming napatay, Panginoon. Marami na pong mga giants ang nailibing. Pinakita mo, Panginoon, yung faithfulness mo, Panginoon, sa ministry na ito. Pero ngayon, may nagsasurvive na naman na mga higanteng bayarin, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na ang mga ikapo, Panginoon, at tithes and offering na ito ay makatulong, Panginoon. It doesn't matter kung ano mo po ang amount nito, Panginoon. Kami po'y naniniwala, nananampalataya, na ito po'y magagamit mo for the glory of your name. Ikaw lamang ang mabibigyan ng parangal, Panginoon. Salamat po at purihin ang dakilang pangalan mo sa buhay ng bawat isang mga nagbigay ng sacrificial offering or Panginoon, hindi po madali ang magbigay. Lalo na po sa marami sa aming mga kapatid na ngayon ay dumaranas ang hirap. Pero the more so na kami po ay nakakaranas ang hirap, yun po ang nais mo na kami po ay magbigay. Lord, dahil
Kung kailan kami nahihirapan, doon mo, Panginoon, binavalue yun pong aming mga pagbibigay. Salamat po. Hindi po kami magbibigay ng mga excesses o yung mga tira lamang sa amin pong mga gastusin. Salamat po. Patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Yung mga naghahanap ng trabaho o mga nagpipray ng ibang businesses, yung ibang opportunities, O God, Lord, let your hands be upon your people. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. And Lord, we are praying for an IGP para sa amin pong ministry sa Sower Foundation. Enough, Lord, so that we can gather our people para kami po ay mas maging productive at mas makatulong pa kami sa maraming tao. Be glorified, O God, in Jesus' name. And Lord, salamat po at ayan mong ipanalangin namin si Joy sa umagang ito at si Mary Jane sa kanilang kaarawan, Panginoon. Salamat po dahil kami po ay binayaan mo, pinagpala mo kami ng dalawang kapatid na ito na may kaarawan sa Tuesday at sa Wednesday. Sila po ay pagpapala, Panginoon, sa amin. Bagaman, Lord, we acknowledge na sila po ay hindi perpekto. Marami silang mga kahinaan at kakulangan. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. And Lord, we pray, Panginoon, strengthen mo sila para sila ay makalakad ng matuwid. Matuwid sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo sila. Lord, yung desires ng kanilang puso ay iyo pong tugunin, Panginoon. Si Joy, ang kanyang inay ay may karamdaman. Father God, we pray na ikaw patuloy na magbigay ng sustainability, yung sustenance, Lord, sa kanya pong health kay Sister Basyon, sa pangalan ni Jesus at sa mga pangangailangan po nila. Salamat po sa spiritual strength na binibigay mo sa inyong mga anak na ito. Lord, salamat po. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay maghihiwa-hiwalay sa umagang ito. Taglayin natin ang pagpapala ng Diyos, ang grace ng Panginoon. Pinili tayo, we were set aside by the Lord to fulfill a certain call, which is to share the Word of God. Humayo tayong lahat, bitbitin natin ang ating mga banig, tumayo tayo, tayo ay malaya na. Katulad ng paralitiko, pinagaling ka na at huwag ka na muling magkasala. Humayo ka at ipahayag ang mabuting balita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang bawat isa ay magsabi ng Amen. 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 I know I am healed. I know I was set free. I am set free. And I can do all things through Christ who strengthens me. Magandang umaga po. Ito po inyong lingkod, si Reverend Chris Arago ng Lord of Harvest Batangas AG. Nagsasabi sa inyo ng Soli Deo Gloria. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen.